Hi guys, good afternoon and syempre welcome to Airs of Zeal. So andito na naman tayo. May papakita ko sa inyong unit. At ang unit na ito ay ang KJ Works CZ Shadow 2 na black. Ang hirap talaga kunin itong magazine dito sa lagayan ng Shadow 2. Anyway, so ito si KJ Works CZ Shadow 2 Black. Okay, so ayan. Closer look lang ng unit. And syempre ito ay para kay Sir Jerusalem Velasco ng Kuya po Nueva Ecija. Okay, so bago ako magsimula, shoutout ko muna yung mga pinapa-shoutout ni Sir. Okay, so unang-una sa business nila ay ang Supremo Digital Printing Services and sa Jobs Garage Auto Care and Services. Okay, so shoutout sa inyo. Okay, and the last but not the least, ang kanilang police station, ang Kuya po Police Station, sa pangunguna ng kanilang Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Erwin V. Ferry. Okay, so shoutout sa inyo Sir Erwin, and kung napapanood nyo to, sit back and enjoy. Papakita ko lang yung unit ni Sir Jerusalem. Okay, so ngayon papakita ko muna sa inyo ang detail ng unit na KJ Works CZ Shadow 2. Look at the detail guys. Ayan, tignan nyo mabuti. This is a licensed version ng tunay na KJ Works. Tunay na KJ Works. Tunay na CZ Shadow 2. Okay, ibig sabihin since licensed siya, ang ibig sabihin nun, allowed silang kopyahin yung mga details ng tunay. Okay, so lahat ng details, also the weight, 1:1 siya, okay, ng tunay na CZ Shadow 2. Anong kinaganda nun? Ang kinaganda nun, kung meron kang tunay na ganito and kukuha ka ng airsoft na ganitong CZ Shadow 2, yung feel sa kamay, yung design, yung weight, kopyang-kopya. So kung ikaw ay nagpa-practice ng firing, pwede mong gamitin ang airsoft version. Okay, kung meron kang tunay na ganito, pwede mong gamitin yung airsoft version pang practice. At least ito, mura ang bala. Okay, so ano pa, mamaya testingin natin yung FPS nya. Okay, so papakita ko lang ulit yan kasi marami nagtatanong kung ano ba ang licensed version. So yun nga, licensed version, ibig sabihin 1:1 siya ng tunay. Okay, so mamaya papakita rin natin yung differences ng itong black tsaka dun sa orange na bagong labas na CZ Shadow 2. Okay, na airsoft version. Okay, so
Ano pa ba? Again, ayan. Tao na ulit. Sarap sa kamay. Ganda ng grip. Saktong-sakto. So, ayan siya. Tapos, okay, ito. So, sa mga newbies, kung halimbawa meron kayong mga bagong units, yung literal galing sa factory, syempre brand new, ang tip ko lang sa inyo is check nyo muna yung unit, di ba? So, check nyo yung unit, and since gas blowback siya, check nyo yung mga pinapasukan tsaka nilalabasan nung gas. So, double check nyo kung may singaw or wala. Pero minsan kasi sa umpisang gamit mo, wala. Pero since galing sa factory, alam mo yon, ano ba sasabihin yon? Hindi firm yung pagkaka-assemble. Kumbaga, syempre sa factory, mabilisan eh. Di ba? So, ipapak nila yan. Okay. So, unang mong gagawin, release nyo muna yung gas. Di ba? So, pag release nyo yung gas, ayan, pupush nyo yung, eto, yung nasa likod ng magazine. Pupush nyo, wala nang gas yan. Ang susunod yung gagawin, para maiwasan yung pagkasingaw, ito yung pagbagong-bago pa. Unang yung gagawin, pwede nyong sikipan na ito kung meron kayong yung tool, ito. So, kung meron kayong ganito or kung meron kayong flathead, pwede nyong sikipan to. Pero ako, bago ko sinisikipan, nilulubricate ko na. Pati itong inlet niya. Nilulubricate ko na. Kung halimbawa bago yung unit nyo, talagang kakakuha nyo lang. Bago kayo talagang mag-start, okay, so okay lang yung testing, pero yung talagang bago kayo mag-start, mas maganda, yun nga, release nyo muna yung gas, tapos try nyo muna higpitan to, kasi minsan, yan, pagkakarga natin, yung kanina nakita nyo, di ba, wala naman singaw, wala tayong naririnig, pero pag sinikipan nyo siya, may konting space pa para sikipan eh. Ayun o, meron pa. So, yun nga. Pero, bago nyo gawin yun, yung pagsikip na ganun, lubricate nyo muna yan. Lubricate nyo muna. Para pumasok yung gas sa loob. Tapos, tsaka nyo higpitan yung mga valve nya. Tapos, tsaka kayo maglagay ng gas. Tapos, ready na yun. Okay, so ngayon, lagay muna tayo ng lubricant. Silicone lube. Ayan. Okay, so ito, para sa magazine, ayan o. Nakikita nyo tong, nape-press yan eh. Ayan o. Hindi makita eh. Ayan o. Kita ba? So, ayan. Nape-press siya. So, bago nyo sprayan, i-press nyo muna para yung lube pumasok sa loob. Kahit konti lang, importante mabasa lang. Ayan. Konti lang. Tapos, tsaka nyo sikipan. Or, okay lang kahit sikipan nyo na para dito sa output valve. Pero dito sa inlet. Ayan. Mas maganda kung lubricate nyo muna. Luwagan nyo muna ng konti. Konting-konti lang. Tapos tsaka nyo i-sprayan ng
silicone lube. Konting-konti lang para lang sure, 'di ba? Wala namang masama 'yon. Since galing sa factory, mas maganda na yung kayo yung unang gagawa. Parang sa motor. Pag bumili kayo ng bagong motor, 'di ba? Ako kasi hindi ko na hinihintay yung first 500 kilometers, change oil na agad ako kasi hindi natin alam kung gaano katagal tuminga sa kasa yon, di ba? So, ganun lang din dito. Para lang din sigurado, i-lubricate nyo muna. Tapos, higpitan nyo ng mahigpit pero kamay lang. Pero hindi naman yung talagang didiinan nyo. Hindi. Parang basta ganyan lang. Okay, so yun. Pwede na kami simula ng ganun. O, testingin natin ngayon. Lalagay ako ng gas. Okay, so sa paglagay ng gas, dito natin siya ilalagay. Shoot nyo lang yung dulo nito. At pag na-shoot niya, ayan. Remember, upside down. Oh, wala, diba? Tsaka, ayan, rinig nyo na yung saradong-sarado talaga. Diba? So, ito, okay na yun. Ganun lang, pag kunyari may mga bago kayong unit, wala namang masama na lubricate nyo muna, diba? O, para lang na pagdating sa inyo, bago nyo gamitin, naka-lubricate na. Hindi yung aasa kayo dun sa paglabas sa factory. Mas maganda na yung kayo, kumbaga may monitored nyo yung kung kailan yun nilinis, ganyan. So, ayun nga, nilagyan ko na ng gas kanina. Tapos ngayon, lalagyan na natin siya ng BBs. So, mas maganda meron kayong ganito, yung BB loader. Okay, so para mas mapadali ang pag-load nyo ng BBs. So ngayon, nakikita nyo yan. Atake nyo yan pababa. Tapos dito tayo maglo-load kasi dun yung mas maluwag. Tapos tutok nyo lang pababa para pag nag-load kayo dito, diretso sa baba. Ayan o. Okay. Then, marami na. Okay. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 12 ata. So, ayan. Loaded na with BBs. And, huwag nyo kakalimutan, mas maganda na naka-arrange siya alternate. Left, right, left, right. Okay. So, para mas maganda yung feed nung dito sa chamber. Okay? So, ayan na. Ito na yung unit ni Sir Jerusalem. Napakaganda. KJ Works CZ Shadow 2. Alright. Again, huwag nyo kakalimutan ang trigger finger palagi nakalabas at nakatutok sa safe direction. Lagay na natin yung magazine. Make sure na medyo may pwersa yung paglagay ng magazine, okay? So, ngayon, tetestingin na natin siya. Okay, sa 0.20 BBs, ayan, 0.20 yung nilagay ko. And, syempre, huwag nyo kakalimutan yung eye protection. Kahit saan, mas maganda yung habit nyo, mas makasanayan nyo yung ganon, di ba? May importante yung safety. Kesa yung pag natamaan ka na iyak. Okay, so ito na nga KJ Works CZ Shadow 2 na kulay black. Alright, ganda, tsaka bigat niya. Ganito pala kabigat ang tunay na CZ Shadow 2, pero
feeling ko mas mabigat pa kasi syempre yun, bakal. Ito, ano lang to, metal. Okay? Ayan. Again, sa 0.20 BBs, try natin ang FPS nya. So, para sa mga newbies, ang pagkasa, bahala na kayo, basta ihawakan nyo sa upper part ng barrel. Ito yung slide. Either dito, dito, anywhere. Tapos, pull. Kita nyo yung BBs. Wait lang ha. So, ito yung BBs. Nandyan pa siya. Nasa magazine pa siya. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan, diba? O. Ayan. Pasok ko yung magazine. Labas ko yung magazine. Pasok. Ayan. So, pag binitawan natin to, nakikita nyo to, itong loading nozzle ang tawag dyan. Yan yung tutulak. Okay, so meron sa ilalim niyan, yan yung tutulak dun sa chamber. Tutulak niya yung BB dun sa chamber. So, pag nandun na sa chamber yung BBs nyo, at pag pinul nyo yung trigger, puputok na yan. Okay, so, again, pakita ko lang, nakabitaw na. Pag binitaw natin, nandun na siya sa loob. So, ready to fire na to. Ito ang pwede kong pakita. So, ito yung safety, ano tawag dito? Safety, yung lock. Safety lever nya. Ayan. Pag nakikita nyo yung red, ready to fire yan. Tapos pag nakaangat, naka-safe. Okay, so wala. Okay, so gaya ng mga mapapansin nyo, wala siyang yung grip safety. Unlike sa mga high kappa, meron silang grip safety, diba? So, hindi ko alam kung bakit wala ito. Siguro, ganun siya naka-design. So, siguro, ganun na talaga. Okay, so again, trigger finger out pag hindi pa ready pumutok at siguraduhin na ang baril nyo ay nakatutok sa safe direction kung saan walang tatamaan na aaray. Okay. So, ayan. Naayos ko lang yung camera. Ito yung lock. Ayan o. Ginagalaw ko siya dito gamit yung thumb ko. Baba. Fire na yan. Tapos, pataas. Naka-safe. Okay. So, sa 0.20 BBs. FPS test. Okay. FPS test natin to. Isa pa. Ayaw. Ayaw niya ang basahin ah. One more. Ba? 320.5. Grabe, maubos na yung bala nito bago niya ma-read. Hindi ko alam bakit. Ano? 315.1. 350. Wala na bala. Isa pa. Load na natin ng bala ulit. Okay. So, unti lang. Loaded na. Tapos, bitawan nyo na lang to. Hindi naman siya nakalock ah. So, kanina, nag-lock pala siya. Nag-lock siya ng may bala. Okay, so, sakit na ni Shadow 2 yun eh. Since galing sa factory, siguro kulang sa lubrication kung ba't naglalak. And
check natin mamaya. Okay, again, salpak ng magazine, tapos release. Okay, isa pa, FPS, try natin yung FPS ulit. Isa lang, firing, ayaw pa rin. 299.7, totoo ba to? Ang hina na niya. Okay, so wala na natang palobat na ata yung chrono ko. And ito na, blowback test. Okay, firing. Naglalak talaga siya. Ayun. Meron pa siyang bala pero naglalak. So mamaya i-check natin to. Isa last bullet na rin pala. Anyway, yun na nga. Kanina pinakita ko yung FPS niya. Tapos nag blowback test tayo. Ngayon, meron akong Shadow to Orange dito. So papakita ko muna kung ano ang difference nilang dalawa. Okay. Kasi ang price difference nila malaki. So alam nyo naman na ang price ni Shadow to Orange ay di hamak na mas malaki kesa kay Black. Okay, so ito siya. For comparison, ayan, kitang-kita na agad yung kanilang outer barrel. And kung mapapansin nyo, yung grip cover nila is talagang yung sa orange makinang. So ayan, makinang yung sa orange, ayan, compared sa blue. So una, ayan, pakita ko lang. Okay, tanggalin ko lang yung magazine dahil ang bigat ng unit. Ayan, tanggalin natin yung magazine ng dalawa. So kung titignan nyo, ready ko lang. Kung titignan nyo ito muna. Yung Shadow 2 Black, ang outer barrel niya is metal. Compared dito sa orange. Ayan. Pero yung inner barrel nila, pareho lang yan. At saka ang kanilang recoil spring guide, pareho lang stainless steel. So ang pinagkaiba nila, yung orange, yung outer barrel niya is fixed outer barrel na stainless steel. Ayan, fixed outer barrel na stainless steel. Ayan, oh, pakita ko maigi. At dito hindi. Okay, so ano pa, fixed outer barrel stainless steel. And yung nakikita nyo yun, ano ba to, recoil spring guide, recoil spring, etong nasa, ayan o, eto, yun o, eto, ayan o, eto nasa ilalim, recoil spring plug, stainless steel, meron siya nyan. And samantalang dito, wala. Ayan, yung ilalim niya wala. Kita niyo wala.
So, ayan ang difference nila. Itatabi ko muna. Ayan. So, makikita nyo dito yung naka parang ayan o, yung bilog na nakabalot dun sa recoil spring guide. So, ayan yung plug niya. Stainless, tapos yung ano ba to? Recoil buffer. Tama ba? So, meron siya nun. So, para saan nga ba yun? So, para saan nga ba to? Ito, kung makapansin nyo, ayun. Ayun, gumagalaw siya. Kasama siya dun sa slide eh, 'di ba? So para sa akin mas stable, kumbaga mas stable ang performance nitong ano. Kasi ano sobrang fit na fit talaga. Ayan o. Plus, samahan mo nung recoil spring plug. So, yun, mas, feeling ko mas mas stable yung accuracy niya compared dito sa stock na blue. Okay. Ayan, okay. Maririnig nyo yung play nung outer barrel tsaka kita. So pakita ko yung dito. Wala meron man, pero ano na lang yan allowance na lang ng unit yan ayan di ba? Halos wala kayo marinig. Unlike dito, ayan, maririnig nyo siya. Tsaka hindi siya fixed outer barrel kasi. So, ano bang ibig sabihin ng fixed outer barrel? Maliban sa fix, para mas maintindihan nyo, kakalasin natin to. So, ayan. Open ko lang yung slide. Medyo ayan, pakita ko lang yung fixed outer barrel ng orange. Ito siya. So, ito siya. Naka-fix. So, anong kinagandahan yan? Mas stable talaga. Tapos, sama mo pa yung tawag dito. Barrel bushing. Ayan. Diba? So, pag pinagsama-sama mo yan sila, talagang ang stable nung yung blowback, stable yung labas ng bala kasi hindi masyadong maalog. Unlike dito sa, yan, pakita ko sa inyo yung, ito yung outer barrel ng black. Yan siya. So, may tendency talaga na, syempre pag umaalog, medyo lumilihis ng onte. So, andun pa rin naman kasi accurate talagang KJ Works Ang ganda nung pagkakagawa nila. Papakita ko sa inyo sandali babalik ko lang to. So, ayan. Diyan muna kayo and babalik ko lang yung mga outer barrel. Okay, assemble ko lang ulit. So, ito na siya. Ayan, okay. Kung makikita nyo, yung outer barrel niya, merong serial number. Ito yung serial number. Hindi masyado mabasa pero. So, lahat ng nilabas na KJ Works na Shadow to Orange is iba-iba ang serial number. So, unique. Hindi siya pare-pareho unlike sa iba. Okay?
Ang maganda doon, balik ko lang to. So yan, balik ka na. Papakita ko lang muna yung yung sa KJ Works. Ang ganda nung kaya ako nasabing stable siya kasi yung nakita nyo yung guide. Ito yung recoil spring, yung spring guide. Meron siyang ayun meron siyang parang lock ba tawag doon? Basta makikita nyo parang bilog na yan. Tapos masushoot nyan dun sa ito. Makikita nyo, pwede nyo i-shoot dyan. So hindi mo siya matatanggal basta-basta. So kaya ang ganda. Okay, balik lang natin to. Ganda ng KJ Works actually. Ayan. So, yun nga, 'di ba, pinakita ko sa inyo yung yung recoil spring guide niya. Nagla-lock siya dun sa loob. So, what more kung meron pa kayong ganito, fixed outer barrel tapos itong recoil spring plug. So, super stable. So, talagang ginawa siya para, yun, to replicate nga yung tunay. And syempre para sa airsoft naman, para mas maging accurate siya. Mas maganda, mas siguro mas stable yung accuracy niya. Okay, so yun nga, sana may naintindihan kayo. medyo magulo yung pagkaka-explain ko, pero andun na yun, maiintindihan nyo rin. Ulitin nyo yung pagpapanood. Okay, so ito na nga yung Shadow 2 Orange, at ito naman ang unit ni Sir Jerusalem Velasco ng Nueva Ecija. So yun ang pinagkaiba nila. So sa price difference, isipin nyo na lang magkano yung fixed outer barrel. Actually meron yan bago pa lumabas yung sa orange. Meron na tayo nung fixed outer barrel na stainless steel din, which is siya, 4,000. Okay, sa amin 4,000 siya. Isipin nyo na lang itong fixed outer barrel 4,000. Tapos palagay nyo yung the rest, itong barrel bushing, itong guide plug 1,000, barrel bushing 1,000, itong plug 1,000 din. Itong mga grips, CNC to CNC aluminum 6061. So palagay na natin ito, baka mahal baka mas palagay natin 1,000 ulit. 1,000. Tapos itong base 1,000 din. Tsaka itong mag release CNC yan 1,000 din. Ilan na? 4. Ito 5. 4 yung outer barrel, yung fixed outer barrel. 5 yung barrel bushing. 6 yung grip. 7. Ito 8.
9. Imagine nyo kung plus yung price nito. Kayo nang bahala magano. Kaya for the price of this one, sobrang sulit na siya. Kasi kung ipapagawa nyo siya dito, the price, ang presyo nito plus yung sinabi ko kanina, add nyo na lang. Kaya para sa presyo ni Orange, para sa akin pwede na yon. Okay, less hassle pa. Kumbaga bibili mo na lang out of the box, yun na. Okay, syempre pag magpapagawa ka pa ng mga etc, yung mga ganito, fixed outer barrel, yung mga ganito, di ba? Time consuming. So kung ito, yun na nga, meron na nga si Orange, at least yun. So para sa may mga budget at iniisip, kumbaga yung iniisip nyo is okay ba yung price, for me okay siya. Okay. Ano pa ba? Yun lang siguro. Pinakita ko lang naman yung comparison ng yung black tsaka yung orange. Yun na lang. Oo, okay na yun. Pakita ko lang ulit yung unit Sir Jerusalem Velasco. Wait lang. Ito na. Ayan, pakita ko lang ulit. So, ayan. Ito, kita nyo yung outer barrel. Wala siyang serial number. So, yun pa, yung outer barrel na may serial number na galing sa factory. Magandang ano yun. Plus points, baga. Okay, so, ayan, kung makikita nyo yung unit ni Sir. And kung makikita nyo yung parang may mga lube na excess, okay lang yan dahil normal yun. Okay, so yun nga, gaya nga ng sabi ko, para sa mga newbies, kung meron kayong bagong unit, again, pagdating sa magazine, lubricate nyo na muna, double check nyo, kasi ano di ba, galing sa factory yan. Hindi nyo masabi kung paano siya binuo, kumbaga, siyempre, iba-iba tayo. Kung ako kasi, medyo maselan ka, gusto mo, bago mo gamitin, secure mo muna na kung firmly tightened ba tong mga valve mo, para pag naglalaro ka, walang istorbo, baka mamaya lumawag at sumingaw yung gas. May mga kanya-kanya tayong So ako ganun. Medyo OC ba? Ayun ang tamang term siguro, OC. Yun lang ma-share ko. At yun nga sa Shadow to Orange, para sa price niya, I guess okay na yun. Bago ko makalimutan, shoutout ko lang ulit syempre si Sir Jerusalem Velasco. Sir, thank you very much sa tiwala mo and sa suporta. Supremo Digital Printing Services, Jobs Garage Auto Care and Services, Quiapo Police Station, sa pangunguna ng kanilang Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Erwin V. Ferry. Hi sir, shoutout sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Okay, so saludo sa lahat ng mga pulis na tapat sa kanilang serbisyo. Okay, so bago tayo mag-end, yun lang, and thank you very much sa lahat din ng sumusuporta sa amin from the start. Grabe. Thank you very much sa inyo lahat. So yun lang, I guess. This is bye-bye na, and see you on the next video. Sana may natutunan kayo, at kung meron man, baka makonsider nyo i-like ang aming page, ang video na to,
And share nyo rin sa mga kaibigan nyo na nagbabalak kumuha ng orange, at kung comparison nila, sana na gets nyo yung yung explanation ko, and mas makadagdag sa decision nyo na kumuha na ng orange ko. Kung gusto nyo kumuha ng orange, PM nyo lang ako habang meron pa. Okay? So eventually magkakaubusan na to pag nalaman ng mga tao na kung gaano kasulit yung CZ Shadow 2 ng KJ Works. Okay, again, this is licensed version. So yun nga, for more details, you can visit www.airsoftzeel.com. Tapos YouTube channel namin, Airsoft Zeal, Facebook Airsoft Zeal, Zeal's Toys. Okay, so sa lahat ng mga nanonood, shoutout sa inyo lahat, and of course, thank you. Okay, so yun lang, and maraming salamat. Bye bye.